Good evening po sa inyong lahat. Ngayong gabi pag-usapan natin itong tungkol sa medyo trending din na video. Itong kanta sabay sayaw, lalo na dun sa mga tauhan ni mga followers ni Pastor Kibuloy na nandyan ngayon sa Liwasang Bonifacio nagrarally. Itong kanta nila sayaw na asa na ang tag 20 pesos na kilo na bugas. Bigas in Tagalog, bugas in Bisaya o Cebuano. Asa na raw, asa na, nasaan na. Bakit ito yung ginawa nilang propaganda? Dahil ito daw ay pangako ni PBBM nung kampanya. Bali, naningil na. Ano bang importansya nito? Bakit doon siya tinitira sa presyo ng bigas? Remember na yung issue na bangag, issue na adik, pulburon na nahimik na kasi mismong nagsabi nun, binawi niya yung sinabi niya. Tsaka insulto nga rin sa intelligence natin kasi sinabi talaga niya, naka-video. Nasa first rally nila sa Davao ng mga maisog. Na hadlok na takot pala. Sinabi doon, bangag, di ba? May video yun. Tapos after 3 weeks, binawi. Hindi daw niya sinabi. O, di ba kalukuhan yun? O, tapos yung medyo nagkagulo tayo, nag-away-away dahil sumakay naman yung iba. Seryosong bagay yun yung separate ang Mindanao sa Mindanao Republic. Bubukod na sa Pilipinas. Tapos after few weeks, sinabi lang niya, biro lang daw yun. Responsable pa ba yung taong ganun? So medyo sira na doon. Palusot ng iba, palusot.ph.com. Strategy daw yun. Huwag nga akong sabihan ng ganyan. Wala na sa libro ni Sancho yan. Saan bang Art of War niyo mabasa yan? Yun ay isang pagkakalat na. Palusot. So ngayon, importante to dahil sa bigas tayo tinitira. But before that, kunting backgrounder muna. Alam nyo ba na nung 2022 at saka 2023, marketing year, the Philippines consume about 16 million metric tons of rice. Dahil dito, the Philippines is the largest rice-consuming country in the world. Why? Because 80% of the Filipinos depend on rice as their staple food. And why do Filipinos eat so much rice? Well, in a country where nearly half of the population view themselves as poor, rice is the default choice for a meal because it's tummy filler, kakabusog, a high-carb food. When money is limited, keeping stomachs full for a longer period of time is a must. Lalo na nagbubuhat ng mga mabigat. Kailangan yun. Then, because of this, rice remains crucial for commensality in Philippine households. Dito, ito ginamit nila yung sikmura ng tao. Kasi marami makarelate nito. Totoong mahal ang di ko kayo masisinggan yung reaction nyo. Kasi totoong mahal ang bigas. Ngayon. Totoong mahal. Bakit yan ang tinitira nila? Kasi wala, nanahimik na doon sa una mga isyong binabato, binawi Para tayong ginagago na lang Binawi yun. Tapos, bakit bigas? Nalala nyo noon na si Presidente Ramos yata ang presidente noon. Tapos dahil medyo walang mga kalaban na maraming, alam mo yung sakit dito sa Pilipinas, mga balimbing ba? Kung sino yung upo, parada papunta doon sa nakaupo na presidente. So, take-out. Naging lakas yung CD na rin sila. So, mangyari,
pagtakbo, pagka-mayor, gobernador, agawan, parehong kapartido ng presidente. So, ang ginawa ng solusyon ng presidente, meron sila tinatawag na equity of the incumbent. Kung sino yung incumbent, siya yung papaboran, hindi yung bagong pasok lang. So, equity of the incumbent. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na equity of the stomach. Yung sikmura ng mga Pilipino. So, yan ang tinatouch ngayon na issue kasi daming makarelate dito. Dami rin gutom. Dahil tumaas pa yung presyo ng bigas. Na. Yan yung malaking issue ngayon na administrasyon. Dahil nabanggit nga rin ni Presidente ito, pero sabi niya, that was just an aspiration. Pangarap. Kasi nga yung favorite niya linya na yung pangarap nyo, pangarap ko rin. Sinabi niya yung pag-take out niya inauguration. Now, sabi niya na pangarap niyang gawing 20 pesos yung kilo. Pag naayos na yung sistema ng agriculture. Darating tayo dyan. Tinats nila yung issue ng stoma kasi dami nakaka-relate. Dahil nga dito sa statistics na 80% ng Filipinos nagdepende sa pagkain ng rice. Tsaka dahil halos kalahati sa mga Pilipino, kinonsider na sarili na as mahirap. Then, rice yung pinaka-choice nila kasi ito daw ang pabusog daw talaga. So, pag kulang sa pera, importante puno yung tiyan. Bigas ang pinapasok. Yan. So, kita nila ngayon ng mga propagandist na ito epektibong kasi kung meron ngang solusyon noon sa nag-aaway na kapartido pareho ng presidente, yung equity of the incumbent. Pagdating sa mga butante, equity of the stomach naman yung babasihan. Kaya tinatouch nila yung issue, presyo ng bigas. Diba? Kanta nila, sayaw nila. Asa na yung tig 20 pesos na presyo ng bigas? At panoorin natin. Ito'y kuha sa video ng Isiminay. Kuha sa Isiminay ito. Panoorin natin. Kita nyo, grabe no. Effective yan dun sa masa, lalo na dun sa mga gutom. Gagalit talaga sila sa gobyerno pag gutom. Kaya maganda na issue yan against sa administrasyon. Pero pagkatapos natin panoorin yan, si patama kay presidente yan pakinggan naman natin para balanse. To be fair naman doon sa nakaupo. Ano nga ba ang totoo tungkol dito? Pangako nga ba talaga ito ng presidente o pangarap lang? At saka bakit hindi magawang gawing tagbe 20 sa ngayon? Kasi meron pa naman siyang 4 years So bakit nga ba hindi magawang ganun? Kung pangarap niya ito, nasa pwesto naman siya na. So panoorin lang natin itong video. Kung ano bang dahilan, ano bang rason niya, kung ano bang plano niya para sa presyo ng bigas na ginawang issue ngayon laban sa kanya. Ito yung video, panoorin natin. 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin ibubuhay natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon.
where I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Ngayon, ang nagiging problema, one of the problems that is popping up in agriculture, yung edad ng ating mga magsasaka. I'm sure you've all seen the statistics, it's 56, 57, whatever. But that's not a good number, that's too high a number. And unfortunately, ang mga farmer mismo nagsasabi sa kanilang mga anak, huwag kang mag-farming, ang hirap ng buhay na ito. Mag-aral na lang kayo, magtrabaho kayo sa opisina. Kaya kami naghihirap dito para hindi nyo na kailangan gawin ito. And that's why young people are not coming into agriculture. Now, how do we change that? We must employ new technologies. It has to be industrial farming. It has to be, we have to, ang dami na magbago. Especially with the advent of global warming. Nakita niyo ba itong taon na ito? Naintindihan niyo ba yung weather? Kung kailan yung tag-araw, kailan yung tag-ulan. Sinasabi ng Pag-asa sa atin, tag-araw ngayon, pero panay naman ang ulan. Sinasabi nila, tag-ulan na, hindi naman umuulan. So, talagang masyado nang magulo. That's why we need high-tech solutions. And that will bring younger people in. Because we're not talking anymore about traditional farming only. Of course, we will still have to put seeds into the ground. But marami ng bagong technologies that are developed by younger people. And so they can get involved in agriculture again. Like I said, COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on what we on business as usual. That will be a disaster. If the pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. And what's coming is something that we don't quite know yet, but it's beginning to show what that will be. So in terms of agriculture, we have to move with the times, and we have to be very open to new strategies, new technologies, new techniques, not only in the actual technical part of agriculture, but also in the organization of our agricultural community and our agricultural sector. So, yeah, that's something that we have to deal with. So, the aspiration is 20 pesos. I don't know. I think if we work very hard at it, baka maabot natin yun. When? Oh boy, pag nabuo yung ating tinatawag na value chain, we have to do research and development. Marami naman tayong magaling eh. We have to do research and development, find the new varieties, find the new techniques. With the price of fertilizer getting so high, anong mga alternatives natin, organic, etc. And how do we mass produce that? And then we have to bring all these new technologies to the farmer, and we have to teach them what is new, how to best take advantage of all of the things that we have discovered. We have to find new ways of production. And agriculture naman, pinag-uusapan, hindi lang bigas yan eh. Hindi lang crops yan eh. Fisheries yan at saka livestock. So lahat yan kailangan natin tignan. And in mind, you should always keep in mind, there must be sufficient food supply. Kailangan may sapat na bigas, kasi yan ang ating meron. We have to also look at protein. Siyempre, livestock, fisheries. Hindi lang naman iisa yan. So, that has to be developed. Now, the good thing about that is that for the Philippines, we don't have to reinvent the wheel. Marami naman tayong pupuntahan na magpaturo tayo. Ang nasakit lang dyan is these are the people that studied in UPLB. Na ngayon pupunta natin, paano ba yung pinakamaganda?
Ayan yung mga nasa IRI noon, nasa field rice. Bumalik na, umuwi na, and they're making a success of agriculture. But, you know, whatever it takes, we will do it. Thank you, Ms. Oh, ayun na. Napanood nyo na kung ano yung sagot ng presidente. Matandaan nyo, noong 1986 sa snap election, nung naglaban si Cory Aquino at saka si Marcos Sr., yan din ang ginawang issue ni Cory laban sa nakaupo. Yung galunggong, sobrang mahal daw panahon ni Marcos Sr. Nangako siya na siya ang nakaupo, babaan niya ang presyo. Kasi sobrang taas daw ang presyo ng galunggong panahon ni Marcos, yung sa ama. Ano nangyari nung naupo siya? Tumaas lalo, hindi na pang mahirap ang galunggong. Mahal na, lalo pa ngayon. Tingnan nyo naman, bawat presidente na maupo, tataas din yung presyo ng mga bilihin. Yun ang trend eh. Mula ni Aguinaldo, sobrang mura. Panahon ni Macapagal, nung pinalitan ni Marcos Sr., mura pa yung bigas, tapos tumaas kunti. Tapos tumaas lalo. Panahon ni Cory, panahon ni yung panahon nga ni PRRD noon, mabot ng tag 900 ang kilo, 1,000 ang kilo ng if not mistaken. 900 yata ang kilo ng sili. Kay PBBM naman nangyari 750 ang kilo ng Bombay, sibuyas Bombay. Wala na talagang kung sino maupo, walang bumababa na presyo. Ang trend talaga nagtaasan. Mahirap mangako pagka ganyan, sensitive yan na issue. Kaya ito nga ginawa na issue ngayon, effective yan eh. Lalo na pag gutom yung mga tao. So, ito naman ngayon, baka hindi alam ng karamihan na may pinangako din si PRRD nung naupo pa siya sa presidente. Nangako din siya tungkol sa bigas. Hindi lang 20 yun Hindi lang 20. Nasa na ngayon to? Sa Official Gazette of the Republic of the Philippines. Tsaka may video ito nasa RTBM. Yung radio station ng TV station ng gobyerno mismo. May video din ito nakuha kasi sinabi niya ito, actually nagbabasa siya noon eh. Pagka hindi biro-biro yung speech niya, hindi siya nag-a-adlib, binabasa niya. Nagbabasa siya. Ito nangyari noong Third State of the Nation Address or ZUNA noong July 23, 2018. Talagang sinabi niya doon, binasa niya yung speech niya na gawing 7 pesos per kilo. Mas malala yun sa tig 20 Mas malala yun. Doon pa sa SUNA sinabi. So, totoo nga bang merong ganun? Meron po. Para maniwala kayo na humusga pagkatapos nito, video ito meron talaga. Tsaka nasa record na rin ito ng Official Gazette. Ito, panoorin natin yung video na yun. Yung sinabi niya na gawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. Authorized by up to 7 pesos per kilo. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent. Oh, meron Kita nyo na. Alin ba dapat itong mas sisingilin natin, susumbatan natin?
Hindi lang yung hindi lang yung, huwag na lang natin yung kasi di naman makabusog yun, yung 3 to 6 months, wala nang droga. Parang namin niya, nagkamali siya dun. Underestimate niya. Tapos yung jet ski, biro na naman daw yun eh. Magpatayo siya ng plug doon sa islang ginawa ng China, doon sa karagatan natin. Mag-jet ski siya. Biro na naman daw yun. Gaya ng biro niya na mag-separate ang Mindanao. Sensitibong issue, ginawang biro. Inangako din siya noon. Eleksyon yun eh. Yung sinabi niyang mag-jet ski siya. Pakita doon sa China na i-claim niya yung atin, yung idipinsa yung teritoryo natin. Eleksyon din yun. 2016. Kaya ito ngayon ang nasasabi ko kay Mayor Baste. Mayor Baste, ibalik ko ito sa iyo, parang sasabog yata sa mukha mo ito. Yung sinabi mo kay BBM na pinaparinggan mo doon sa speech mo, na sinabi mong gagamitin mo sa pagsisinungaling ang 20 pesos na kilo ng bigas, scam ang tawag doon. Sino ba talagang maraming na-scam nun? Mga pangako ng tatay mo. Kung yung pangarap na sinabi niya na pagkaintindi natin pangako, ano rin ang tawag doon sa pangako ng tatay mo na gawing 7 pesos per kilo doon mismo sa speech niya sa SUNA. So, hindi ba scam yun? Kung sinawag mong yung 20 pesos per kilo ang bigas na sinabing pangako ni BBM ginamit sa kampanya, scam ang tawag doon. Ano rin tawag doon sa sinabi ng tatay mo? Bayan, kayo na ang humusga. Maraming salamat sa pagpakinig. Tsaka magandang gabi po ulit. Tsaka ingat po kayo. God bless.